Welcome to Donmar TV News Channel. The Commission on Elections First Division has unanimously dismissed the disqualification cases against presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. In a 41-page resolution penned by COMELEC Commissioner Amy Ferolino, the ponente, the COMELEC First Division has resolved to dismiss the 3 disqualification cases against presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for allegedly lack of merit. These cases were filed by Bonifacio Ilagan et al., Abubakar Mangelen, and Akbayan Group et al. The division cited a Court of Appeals ruling where there was penalty or where the penalty of imprisonment was absent as ground for disqualification. The division also examined the document submitted by the respondent that he paid his income tax deficiencies as correct. And the crime of non-filing of income tax returns is not a crime involving moral turpitude based on a Supreme Court ruling over Philippines versus Marcos Jr. and Imelda Marcos case. Meanwhile, in his separate concurring opinion, Commissioner Marlon Casquejo also voted to dismiss the disqualification cases. Casquejo argued that based on the Court of Appeals ruling that there was no moral turpitude being mentioned, and it was final for the Commission has no power to modify it. Marcos has only one remaining DQ case before the COMELEC Second Division. Meanwhile, the petitioners' Akbayan Group said the ruling was a setback for electoral democracy, but stressed they will appeal to the COMELEC and bank. Meanwhile, Diego Marcos Jr. spokesperson attorney Victor Vic Rodriguez on the other hand says that they commend the members of the COMELEC First Division for upholding the law by dismissing the nuisance petitions. The petitioners also are allegedly found guilty of lying and deliberately misleading the COMELEC by intentionally quoting wrong provisions of our laws. Several supporters of President Rodrigo Duterte have been switching to ally with the Mayor Isko Doc Willie tandem for the 2022 national and local elections. Presidential aspirant Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso explains this as he welcomes the support of the so-called political orphans after Senator Bongo withdrew his candidacy for the national post. The National Party is optimistic as Domagoso also moves to the second spot for the presidential candidates in a poll conducted by Tangere. Maraming salamat sa mga DDS, mga Duterte diehard supporter at mga kaalyado ni Pangulong Duterte na tumutulong sa atin. Kahapon si Mayor Tom, I think is PDP, pero officially sa harapan ng publiko sinabi niya na tayo na yung presidente niya at tutulungan niya yung ating mga kandidato. Mayor Domagoso vows to build more schools, hospitals, housing, and jobs to provide for the minimum basic needs, especially of the needy, but emphasizes that he will continue and finish the projects that President Duterte started. Ginarantihan ko na mga kapwa natin Pilipino sa buong mundo at sa Pilipinas na itutuloy natin yung mga nasimulang build. Now, para naman hindi masayang yung buwis ng tao na ginastos na doon. Sana matapos yon. Today, the Isko Willie camp continue their provincial sorties in Laguna while they are scheduled to conduct a motorcade campaign tomorrow. Ay ito hong patuloy na pagbanat, paninisi na parang napakalaki na naging kasalanan ni Miss Tony Gonzaga. Na ang mga banat na ito ay galing sa mga artista na kanyang kasama diyan sa ABS-CBN. At sa labas ng broadcast business na kalaban ng kanyang ninong na si BBM. Kaya siya ho ay patuloy na pinag-uusapan ngayon. Pag-uusapan din po natin ang lahat ng ito maya-maya. Pangalawa, alam ba ninyo na 1970s pa? Wow, tagal na, no? Kasi tabi na sa kabataan. Hindi kahit ako, hindi ko pa rin masyadong sigurong alam ang sitwasyon maliban sa kasaysayan na ating pinag-aralan. Ay talagang kalaban na at sinisiraan na ng Liberal Party ang mga Marcos. Just imagine, 1970s pa. Until now, ayaw nilang tigilan ng mga Marcos.
Ano bang meron talaga dyan? Okay, itong unang ating pag-usapan tungkol kay Tony Gonzaga. Bakit hindi matanggap ng mga kapwa niya artista at kalaban sa politika ng kanyang ninong na si Bongbong Marcos? Ninong sa kasal yan eh. Ang kanyang desisyon at ginawa na siya ay magsuporta sa National Unity, BBM Sara Duterte. Anong masama? Bakit? Kasama ba sa kontrata at talent sa ABS-CBN na dapat kayo ay makaliberal? Kayo ay kakampi lagi sa partidong katulad ni Leni Robredo at wala nang karapatan ng inyong mga talent at mga artista na manindigan sa kailang paniniwala? Ganun ba yun? Bakit ngayon pinagtutulungan siya? Kaya na itatanong ko. Pag napunta ka ba dyan sa company yan, wala ka na talagang kalayaan? Susunod ka na lang sa kung anong kanilang gusto at sinong kandidato na kanilang susuportahan? Sarado na nga sila eh. Nang i-influence pa ng talent at mga taong dapat binibigyan ng karapatan na mamili kung sino susuportahan. So, hindi ko talaga maintindihan bakit ganon. Ang eleksyon sa Pilipinas, ito'y karapatan ng lahat ng Pilipino. Walang dapat nagdidikta at walang dapat nakikialam kung sino ang gusto nilang tulungan. At yan ay nasa saligang batas na ang eleksyon ay independent yan. Karapatan ng Pilipino na gawin at kung sinong gusto nilang iboto, suportahan natin at kilalanin or respetuhin. Bakit ganon? So, mga artista na kayo'y nagpapagamit sa politika para sirain ang mga kumakampi kay BBM, hindi po magandang pangitain yan. Nawawala yung inyong independent. Pagiging independent, nawawala yung inyong karapatan. Nawawala din at nagkukulang kayo sa inyong kaalaman. Yan ang masakit. Pwede po kayo mag-react, comment dito po sa isyong ito. Pangalawa na ating pag-usapan ay itong Liberal Party. Liberal Party, LP. Ngayon, mas kilalang Dilawan. Tulad ng sinabi ko, 1970s pa, lumalaban na ito kay Marcos at kalaban ng mga Marcos. Isa ito sa dahilan kung bakit nagkaroon ng martial law. Dahil yung mga komunista na lumalakas ng mga panahong yon ay sinuportahan ng political opposition na Liberal Party. Yan ang paniniwala ng Marcos administration. Kaya para hindi magkagulo, nagdeklara siya ng kontrolin ang grupong ito. Bakit ganyan ang tingin ng Liberal Party sa mga Marcos? Mula sa 1970s until now, anti-Marcos sila. Tapos nagkaroon naman sila ng pagkakataon ng maraming panahon na nagkaroon ng pwesto. Naghawak ng kapangyarihan. 1986 hanggang sa 2015, 2016, kaalyado sila ng mga nakaraang administration at naghawak pa ng kapangyarihan. Nanahimik ang mga Marcos doon sa kailang ginagawang yun sa matagal na panahon. Bakit ngayon gustong ibalik ng taong bayan ang Marcos sa kapangyarihan? Bakit parang ayaw na ayaw nila at sinisiraan pa? Grabe po ang kailang paninira. Personal at lahat ng isyo hinuhukay. Mula 1970s until now, hinuhukay ang mga Marcos. Ano ito? Personalan na ito. Hindi na ito politika. Hindi na ito isyong pampolitika lang. Masyado ng personal ang banat batikos ng mga Liberal Party at kilalang Dilawan sa kasalukuyan. Okay? Harassment na. Di ba? So, yan po. Malaya po kayo makapag-comment, react sa isyong yan. Bakit nila ginagawa yan? Ihabol ko lang ito at ito po ay na-confirm ko pero hindi ko po papangalanan kung saang network at saang broadcast business industry nangyayari. Alam ba nyo si Leni Robredo namimili ng venue or namimili na kung sinong mag-iimbita at mag-i-interview siya sa ngayon? Pag hindi niya gusto yung network o hindi niya gusto yung mga mag-i-interview sa kanya, ayaw niya, tinatanggihan niya. At siya pa yung nagdidikta ngayon kung sino yung dapat mag-interview sa kanya, saka lang siya darating. O ngayon, ang tanong, sino ang diktador? Si Marcos o si Leni Robredo?
o Liberal Party na naman. Inuulit ko, may mga insidente na po na pag inimbitahan siya sa interview, tumatanggi. Pag nalaman niya kung sino-sino mag-i-interview sa kanya, ayaw niya. Magdidiman siya. Tanggalin yan, palitan yan. Mag-aatid ako sa inyo. Anong klaseng kandidato yan? Gusto maging pangulo ng bansa, ganyan? Baka pag naging pangulo yan mas matindi ang gagawin. Kaya again, tinatanong ko, sino ngayon ang diktador? Sinasabi nila, diktador ang Marcos. Ikaw yung diktador. Ngayon pa lang. Nagdidikta ka kung sino mag-i-interview sa'yo. Ikaw ang gustong masunod. Pag hindi ka sinunod, hindi ka a-attend, hindi ka magpapa-interview. Yan ang galawan ng kasalukuyang liberal parting dilawan. Yung kanilang akusasyon kay Marcos, yung kanilang mga ginagawa against Marcos, sila ang gumagawa ngayon. Bumabalik sa kanila yung kanilang akusasyon. Bumabalik sa kanila yung kanilang mga iniisip laban sa kapwa. Bumabalik sa kanila. At sila ang gumagawa nun. Kung ito'y hindi alam ni Leni Robredo, kawawa ka Leni, ginagamit ka ng Liberal Party. Kung alam mo naman ito, so talagang hindi ka independent candidate, talagang Liberal Party ka. Kahit na ang pinail mo sa COMELEC, ikaw independent candidate, hindi totoo yan. Totoo sa papel, pero sa galawan, Liberal Party ang nasa likod mo. Hindi ka pa pangulo, diktador na ang galawan mo. Sa aking personal assessment, analysis at opinion sa mga ginagawa mo sa kasalukuyan. By next week o susunod na araw, papangalanan ko dito sa channel na ito ang network na ginawa mo ng ganon. Ikaw ang nasunod. Ibang klase ka rin. Kandidato ka pa lang. Okay?